Exodus. Inapi ang mga Israelita sa Ehipto. Unang kabanata. Ito ang mga anak na lalaki ni Jacob na sumama sa kanya sa Ehipto, kasama ang kanilang mga pamilya, sina Reuben, Simeon, Levi, Huda, Isakar, Zebulun, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad at Asher. Si Jose ay matagal nang nasa Ehipto. Ang bilang ng lahat ng lahi ni Jacob na sumama sa kanya sa Ehipto ay 70. Dumating ang panahon na namatay si Jose at ang lahat ng kanyang kapatid, at lumipas na ang kanilang henerasyon. Pero mabilis na dumami ang lahi nila. Sa sobrang dami nila, nangalat sila sa buong lupain ng Ehipto. Ngayon, nagkaroon ng bagong hari ang Ehipto na walang alam tungkol kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga mamamayan, "Tingnan ninyo, masyado nang marami ang mga Israelita at nanganganib tayo, dahil baka magkaroon ng digmaan at kumampi sila sa mga kaaway natin, at lumaban sa atin para makaalis sa ating bansa. Kaya maghanap tayo ng paraan para hindi na sila dumami pa." Kaya naglagay sila ng mahihigpit na tao na mamamahala sa mga Israelita para pahirapan sila at pagtrabahuhin ng mabigat. Ipinagawa sa mga Israelita ang mga lungsod ng Pitom at Rameses para magkaroon dito ng mga bodega ang Faraon. Pero habang patuloy silang pinahihirapan, lalo naman silang dumarami at nangangalat sa Ehipto. Kaya lalong natakot ang mga taga-Ehipto sa kanila. Dahil dito lalo pa nilang pinagmalupitan ang mga Israelita. Wala silang awa sa mga ito. Pinahirapan nila ang mga Israelita sa paggawa ng mga tisa at pangsemento nito, at pinagtrabaho ng matindi sa bukid. Pagkatapos, sinabi ng hari ng Ehipto sa mga Hebreyong komadrona na sina Shifra at Puwa, "Kung magpapaanak kayo ng mga babaeng Hebreyo, patayin ninyo kung lalaki ang anak. Pero kung babae, huwag nyo nang patayin." Pero dahil may takot sa Diyos ang mga komadrona, hindi nila sinunod ang iniutos ng hari. Sa halip, hinahayaan nilang mabuhay ang mga sanggol na lalaki. Kaya ipinatawag ng hari ng Ehipto ang mga komadrona at tinanong, "Bakit ninyo ito ginawa? Bakit hinahayaan ninyong mabuhay ang mga sanggol na lalaki?" Sumagot sila, "Ang mga babaeng Hebreyo ay hindi tulad ng mga babaeng Ehipsyo. Madali silang manganak, at bago pa po kami dumating, nakapanganak na sila. Kaya pinagpala ng Diyos ang mga komadrona, at dumami pa ng dumami ang mga Israelita. At dahil sa iginagalang ng mga komadrona ang Diyos, binigyan sila ng Diyos ng sarili nilang pamilya. Nang bandang huli, nag-utos ang Faraon sa lahat ng mamamayan niya, "Itapon ninyo sa ilog ng Nilo ang lahat ng bagong panganak na sanggol na lalaki ng mga Israelita, pero pabayaan ninyong mabuhay ang mga batang babae." Ang kapanganakan ni Moises. Ikalawang kabanata. May isang tao mula sa lahi ni Levi na nakapag-asawa ng isang babae na galing din sa lahi ni Levi. Hindi nagtagal, nagbuntis ang babae at nanganak ng isang lalaki. Nang makita niyang malusog ang sanggol, itinago niya ito sa loob ng 3 buwan. Pero nang hindi na niya maitago ang sanggol, kumuha siya ng basket na gawa sa halaman ng papyrus at pinahiran ng alkitran. Pagkatapos, inilagay niya ang sanggol sa basket at pinalutang sa tubig sa tabi ng matataas na damo sa pampang ng ilog ng Nilo. Nakatayo naman sa di kalayuan ang kapatid na babae ng sanggol para tingnan kung ano ang mangyayari rito. Ngayon lumusong ang anak na babae ng Faraon sa ilog ng Nilo para maligo. Habang naliligo ang prinsesa, ang mga utusang babae naman niya ay naglalakad-lakad sa pampang. Nakita ng prinsesa ang basket sa matataas na damo, kaya ipinakuha niya ito sa isa sa kanyang mga utusan. Binuksan niya ang basket at nakita ang umiiyak na sanggol, kaya naawa siya rito. Sinabi niya, "Isa ito sa mga sanggol ng mga Hebreyo." Pagkatapos, lumapit ang kapatid na babae ng sanggol sa prinsesa at nagtanong,
Gusto niyo po bang ikuha ko kayo ng isang babaeng Hebreyo na magpapasuso at mag-aalaga sa sanggol para sa inyo? Sumagot ang prinsesa, sige. Kaya umalis ang kapatid ng sanggol at pinuntahan ang kanilang ina at dinala sa prinsesa. Sinabi ng prinsesa sa ina ng bata, dalhin mo ang sanggol na ito at pasusuhin para sa akin. Alagaan mo siya at babayaran kita. Kaya kinuha niya ang sanggol at inalagaan. Nang lumaki na ang sanggol, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at itinuring siya ng prinsesa bilang tunay niyang anak. Pinangalanan ng prinsesa ang bata na Moises dahil sinabi niya, kinuha ko siya sa tubig. Tumakas si Moises papuntang Midian. Isang araw, nang binata na si Moises, pumunta siya sa mga kadugo niya at nakita niya kung paano sila pinapahirapan. Nakita niya ang isang Ehipsyo na hinahagupit ang isang Hebreyo na kadugo niya. Lumingalinga si Moises sa paligid kung may nakatingin. At nang wala siyang nakita, pinatay niya ang Ehipsyo at ibinaon ang bangkay sa buhangin. Kinabukasan, bumalik siya at may nakita siyang dalawang Hebreyong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan, bakit mo hinahagupit ang kapwa mo Hebreyo? Sumagot ang lalaki, sino ang naglagay sa iyo para maging pinuno at hukom namin? Papatayin mo rin ba ako, katulad ng ginawa mo sa Ehipsyo kahapon? Natakot si Moises at sinabi sa kanyang sarili, may nakakaalam pala ng ginawa ko. Nang malaman ng paraon ang ginawa ni Moises, tinangka niya itong patayin. Pero tumakas si Moises papuntang Midian para roon manirahan. Pagdating niya sa Midian, naupo siya sa gilid ng balon. Ngayon dumating naman ang 7 anak na babae ng pari ng Midian para umigib at painumin ang mga alagang hayop ng kanilang ama. May dumating doon na mga pastol at pinapaalis nila ang mga babae at ang kanilang mga hayop. Pero tinulungan ni Moises ang mga babaeng anak ng pari at pinainom pa niya ang mga alaga nilang hayop. Pag-uwi ng mga babae sa ama nilang si Reuel, tinanong niya sila, bakit parang napaaga ang pag-uwi nyo? Sumagot sila, may isang Ehipsyo po na tumulong sa amin laban sa mga pastol. Ipinag-igib niya kami ng tubig at pinainom ang aming mga hayop. Nagtanong ang kanilang ama, nasaan na siya? Bakit ninyo siya iniwan? Tawagin ninyo siya at anyayahang kumain. Tinanggap ni Moises ang paanyaya at pumayag siyang doon na tumira sa bahay ni Reuel. Nang magtagal, ipinakasal ni Reuel ang anak niyang si Zipora kay Moises. Nagbuntis si Zipora at nanganak ng isang lalaki, at pinangalanan ito ni Moises na Gershom, dahil sinabi niya, dayuhan ako sa lupaing ito. Pagkalipas ng maraming taon, namatay ang hari ng Ehipto, pero patuloy pa rin ang paghihirap ng mga Israelita sa kanilang pagkaalipin. Humingi sila ng tulong at umabot sa Diyos ang kanilang hinaing. Narinig ng Diyos ang kanilang hinaing, at inalala niya ang kanyang kasunduan kina Abraham, Isaac, at Jacob. Nakita ng Diyos ang kalagayan nila, at naawa ang Diyos sa kanila. Ang pagtawag kay Moises. 3 Kabanata. Isang araw, binabantayan ni Moises ang mga hayop ng biyenan niyang si Jethro na pari ng Midian. Dinala ni Moises ang mga hayop malapit sa ilang, at nakarating siya sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Nagpakita sa kanya roon ang anghel ng Panginoon sa anyo ng naglalagablab na apoy sa isang mababang punong kahoy. Nakita ni Moises na naglalagablab ang punong kahoy, pero hindi naman nasusunog. Sinabi niya, nakapagtataka, bakit kaya hindi iyon nasusunog? Malapitan nga, at nang makita ko. Nang makita ng Panginoon, napapalapit si Moises para tumingin. Tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Moises, Moises. Sumagot si Moises, narito po ako. Sinabi ng Diyos, huwag ka nang lumapit pa. Tanggalin mo ang iyong sandalyas, dahil banal ang lugar na kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac, at Jacob.
Nang marinig ito ni Moises, tinakpan niya ang kanyang mukha dahil natatakot siyang tumingin sa Diyos. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon, "Nakita ko ang paghihirap ng aking mga mamamayan sa Ehipto. Narinig ko ang paghingi nila ng tulong dahil sa sobrang pagmamalupit ng mga namamahala sa kanila, at naaawa ako sa kanila dahil sa kanilang mga paghihirap. Kaya bumaba ako para iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo, at para dalhin sila sa mayaman, malawak at masaganang lupain na tinitirhan ngayon ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Hiveo at mga Jebuseo. Narinig ko ang paghingi ng tulong ng mga Israelita, at nakita ko kung paano sila inalipin ng mga Ehipsyo. Kaya ipapadala kita sa Paraon para palayain ang mga mamamayan kong Israelita sa Ehipto." Pero sinabi ni Moises sa Diyos, "Sino po ba ako para pumunta sa Paraon at ilabas ang mga Israelita sa Ehipto?" Sinabi ng Diyos, "Sasamahan kita, at ito ang tanda na ako ang nagpadala sa iyo. Kapag nailabas mo na ang mga Israelita sa Ehipto, sasambahin ninyo ako sa bundok na ito." Sinabi ni Moises sa Diyos, "Kung sakali pong pumunta ako ngayon sa mga Israelita at sabihin ko sa kanila na ang Diyos ng kanilang mga ninuno ang nagpadala sa akin para iligtas sila, at magtanong sila sa akin, ano ang pangalan niya? Ano po ang isasagot ko sa kanila?" Sumagot ang Diyos kay Moises, "Ako nga ang Diyos na ganoon pa rin." Ito ang isagot mo sa kanila, "Ang Diyos na ganoon pa rin ang nagpadala sa akin." Sinabi pa ng Diyos kay Moises, "Sabihin mo ito sa mga Israelita, ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob, ang nagpadala sa akin sa inyo. Kikilalanin ako sa pangalang Panginoon magpakailanman." At sinabi pa ng Panginoon kay Moises, "Lumakad ka at tipunin ang mga tagapamahala ng Israel, at sabihin mo sa kanila, ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob, ay nagpakita sa akin, at nagsabi na, binabantayan ko kayo, at nakita ko ang ginagawa ng mga Ehipsyo sa inyo. Nangako ako na palalabasin ko kayo sa Ehipto kung saan naghihirap kayo, at dadalhin sa maganda at masaganang lupain, ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Hiveo at mga Jebuseo. Pakikinggan ka ng mga tagapamahala ng Israel. At pagkatapos pumunta kayo ng mga tagapamahala ng Israel sa hari ng Ehipto, at sabihin sa kanya, nagpakita sa amin ang Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo. Kaya kung maaari payagan nyo kaming umalis ng 3 araw, papunta sa disyerto, para maghandog sa Panginoon naming Diyos. Pero alam kong hindi kayo papayagan ng hari ng Ehipto, maliban na lang kung mapipilitan siya. Kaya parurusahan ko ang mga Ehipsyo sa pamamagitan ng mga himalang gagawin ko sa kanila. At pagkatapos noon, papayagan na niya kayong umalis. Magiging mabuti sa inyo ang mga Ehipsyo, at pababaunan pa nila kayo sa pag-alis ninyo. Ang mga Israelitang babae ay manghihingi ng mga alahas na pilak at ginto at mga damit sa mga kapitbahay nila na Ehipsyo, at sa mga babaeng bisita nito. At ipapasuot ninyo ang mga bagay na ito sa inyong mga anak. Sa pamamagitan nito, masasamsam ninyo ang mga ari-arian ng mga Ehipsyo. Ang mga himalang nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Ika-4 na kabanata. Nagtanong si Moises, "Paano po kung hindi maniwala sa akin ang mga Israelita o makinig sa sasabihin ko? Baka sabihin nila na hindi kayo nagpakita sa akin." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Ano iyang hawak mo?" Sumagot si Moises, "Baston po." Sinabi ng Panginoon, "Ihagis mo sa lupa." Kaya inihagis ni Moises ang baston at naging ahas ito. Natakot si Moises, kaya napatakbo siya. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Hulihin mo ito sa buntot." Kaya hinuli ito ni Moises at muling naging baston. Sinabi ng Panginoon, "Gawin mo ang himalang ito
para maniwala sila na ako ang Panginoon, ang Diyos ng mga ninuno nilang sina Abraham, Isaac at Jacob ay nagpakita sa iyo. Sinabi pa ng Panginoon, ilagay mo ang kamay mo sa loob ng damit mo. Sinunod ito ni Moises, at nang ilabas niya ang kanyang kamay, namuti ito, dahil tinubuan ng isang malubhang sakit sa balat. Sinabi ng Panginoon, muli mong ilagay ang kamay mo sa loob ng iyong damit. Sinunod ito ni Moises, at nang ilabas niya ito, maayos na muli ito, katulad ng ibang bahagi ng kanyang katawan. Pagkatapos sinabi ng Panginoon, kung hindi sila maniwala sa unang himala, sa ikalaway maniniwala na sila. Pero kung hindi pa rin sila maniwala sa iyo pagkatapos ng dalawang himala, kumuha ka ng tubig sa ilog ng Nilo, at ibuhos mo ito sa tuyong lupa, at magiging dugo ito. Sinabi ni Moises, Panginoon, hindi po ako magaling magsalita. Mula pa man noon, hirap na ako sa pagsasalita, kahit na ngayong nakikipag-usap kayo sa akin. Pautal-utal ako kapag nagsasalita. Sinabi sa kanya ng Panginoon, sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Sino ba ang may kakayahang gawing bingi o pipi? Sino ba ang nagdidesisyon na makakita o mabulag siya? Hindi ba ako ang Panginoon? Kaya lumakad ka, dahil tutulungan kita sa pagsasalita, at ituturo ko sa iyo ang mga sasabihin mo. Pero sinabi ni Moises, O Panginoon, kung maaari po magpadala na lang kayo ng iba. Nagalit ng matindi ang Panginoon kay Moises, kaya sinabi niya, O sige, si Aaron na lang na kapatid mo, na isang Levita ang siyang magsasalita para sa iyo. Alam kong mahusay siyang magsalita. Papunta na siya rito para makipagkita sa iyo. Matutuwa siyang makita ka. Kausapin mo siya at turuan kung ano ang kanyang sasabihin. Tutulungan ko kayong dalawa sa pagsasalita, at tuturuan ko rin kayo kung ano ang gagawin ninyo. Si Aaron ang magsasalita sa mga tao para sa iyo. Turuan mo siya ng mga sasabihin niya na parang ikaw ang Diyos. Dalhin mo ang baston mo, para sa pamamagitan nito ay makagawa ka ng mga himala. Bumalik si Moises sa Ehipto. Bumalik si Moises sa biyenan niyang si Jethro at sinabi sa kanya, Payagan po ninyo akong bumalik sa mga kababayan ko sa Ehipto, para tingnan kung buhay pa sila. Sinabi ni Jethro, Sige, maging maayos sana ang paglalakbay mo. Bago umalis si Moises sa Midian, sinabi sa kanya ng Panginoon, Bumalik ka na sa Ehipto, patay na ang mga gustong pumatay sa iyo. Kaya kinuha ni Moises ang asawa niya at mga anak na lalaki, at pinasakay sa asno at bumalik sa Ehipto. Dinala rin niya ang baston na ipinapadala sa kanya ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Pagdating mo sa Ehipto, gawin mo sa harapan ng Faraon ang lahat ng himalang ipinapagawa ko sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihang gawin iyan, pero patitigasin ko ang puso ng hari para hindi niya payagang umalis ang mga Israelita. Pagkatapos sabihin mo sa kanya, Sinabi ng Panginoon na, Itinuturing ko ang Israel na panganay kong anak na lalaki. Kaya iniuutos ko sa iyo na payagan mo silang umalis para makasamba sa akin. Pero hindi ka pumayag. Kaya papatayin ko ang panganay mong anak na lalaki. Nang naglalakbay na sina Moises at ang kanyang pamilya, nagpahinga sila sa isang bahay pahingahan. Pinuntahan ng Panginoon si Moises at pinagtangkaang patayin. Pero kumuha si Zipora ng matalim na bato at tinuli ang kanyang anak. At ang nakuha niyang balat ay idinikit niya sa paa ni Moises. At sinabi ni Zipora, Ikaw ang duguang asawa ko. Ang ibig sabihin ni Zipora ay may kaugnayan sa pagtutuli. Kaya hindi pinatay ng Panginoon si Moises. Samantala, sinabi ng Panginoon kay Aaron, Lumakad ka at salubungin si Moises sa disyerto. Kaya sinalubong niya si Moises sa bundok ng Diyos at hinagkan bilang pagbati. Sinabi ni Moises kay Aaron ang lahat ng iniutos ng Panginoon na sabihin niya, at ang lahat ng himalang iniutos ng Panginoon na gawin niya.
Kaya lumakad ang dalawa at tinipon ang lahat ng tagapamahala ng Israel. Sinabi sa kanila ni Aaron ang lahat ng sinabi ng Panginoon kay Moises. At ginawa ni Moises ang mga himala sa harap ng mga tao. At naniwala sila. Nang malaman nilang nagmamalasakit ang Panginoon sa kanila at nakikita niya ang mga paghihirap nila, lumuhod sila at sumamba sa Panginoon. Nakipag-usap sina Moises at Aaron sa hari ng Ehipto. Ikalimang kabanata. Pagkatapos, pumunta sina Moises at Aaron sa Faraon at sinabi, "Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Payagan mong umalis ang mga mamamayan ko, para makapagdaos sila ng pista sa ilang para sa akin." Sinabi ng Faraon, "Sino ba ang Panginoon para makinig ako sa kanya at payagang umalis ang mga Israelita? Hindi ko kilala ang Panginoon at hindi ko paaalisin ang mga Israelita." Sumagot sina Moises at Aaron, "Nagpakita sa amin ang Diyos ng mga Israelita. Kaya kung maaari, payagan mo kaming umalis ng 3 araw papunta sa ilang para makapaghandog kami sa Panginoon naming Diyos. Dahil kung hindi, papatayin niya kami sa pamamagitan ng sakit o digmaan." Pero sinabi ng hari ng Ehipto, "Bakit ninyo patitigilin sa pagtatrabaho ang mga tao? Bumalik na kayo sa trabaho. Tingnan ninyo kung gaano kadami ang mga taong patitigilin ninyo sa pagtatrabaho." Nang araw na iyon, nag-utos ang Faraon sa mga Ehipsyong namamahala sa mga Israelita sa trabaho at sa mga kapatas na Israelita. Sinabi niya, "Hindi na kayo magbibigay sa mga trabahador ng mga dayaming gagamitin sa paggawa ng tisa, kundi sila na mismo ang maghahanap nito. Pero kailangan ganoon pa rin kadaming tisa ang gagawin nila. Mga tamad sila. Iyan ang dahilan na nakikiusap silang paalisin ko sila para makapaghandog sa kanilang Diyos. Pagtrabahuhin pa ninyo sila ng matindi para lalo silang maging abala at mawalan ng panahong makinig sa mga kasinungalingan." Kaya pinuntahan nila ang mga Israelita at sinabi, "Nagutos ang Faraon na hindi na namin kayo bibigyan ng dayami. Kayo na ang maghahanap nito kahit saan. Pero ganoon pa rin kadaming tisa ang gagawin ninyo." Kaya kumalat ang mga Israelita sa buong Ehipto sa pangunguha ng dayami. Pinagmamadali sila ng mga namamahala sa kanila at sinasabi, "Dapat ganoon pa rin kadaming tisa ang gagawin ninyo bawat araw, kagaya ng ginagawa ninyo noong binibigyan pa kayo ng dayami." Pagkatapos, hinagupit nila ang mga kapatas na Israelita at tinanong, "Bakit hindi ninyo nagawa kahapon at ngayon ang dating bilang ng mga tisang ipinapagawa sa inyo, kagaya ng ginagawa ninyo noon?" Kaya pumunta ang mga kapatas sa Faraon at nagreklamo, "Bakit ganito ang trato nyo sa amin na inyong mga lingkod? Hindi kami binibigyan ng dayami, pero pinipilit kaming gumawa ng ganoon pa rin kadaming tisa. Binubugbog pa kami, gayong ang mga tauhan ninyo ang mali." Sinabi ng Faraon, "Napakatatamad ninyo. Iyan ang dahilan kung bakit nakikiusap kayong paalisin ko kayo para makapaghandog kayo sa Panginoon. Bumalik na kayo sa mga trabaho nyo. Hindi kayo bibigyan ng dayami, pero ganoon pa rin kadaming tisa ang gagawin ninyo." Dahil sa ipinilit ng Faraon na gawin nila ang dami ng tisang ipinapagawa sa kanila araw-araw, napag-isip-isip ng mga kapatas na Israelita na mahihirapan sila. Pagkagaling nila sa Faraon, nakita nila sina Moises at Aaron na naghihintay sa kanila. Sinabi nila kina Moises at Aaron, "Parusahan sana kayo ng Panginoon, dahil sa inyo nagalit sa amin ang Faraon at ang mga tauhan niya. Magiging dahilan nila ang ginawa ninyo para patayin kami." Ang pangako ng Diyos na ililigtas ang mga Israelita. Bumalik si Moises sa Panginoon at nanalangin, "O Panginoon, bakit niyo po pinahihirapan ang inyong mga mamamayan? Bakit pa ninyo ako isinugo sa kanila? Mula nang sinabi ko sa Faraon ang mensahe ninyo, lalo pa niyang pinagmalupitan ang inyong mga mamamayan, at hindi niyo man lang sila iniligtas." Ika-6 na kabanata.
Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa Faraon. Dahil sa kapangyarihan ko, papayagan niyang umalis kayo sa bayan niya. Itataboy pa nga niya kayo." Sinabi pa ng Diyos kay Moises, "Ako ang Panginoon. Nagpakita ako kina Abraham, Isaac at Jacob bilang makapangyarihang Diyos. Pero hindi ko ipinakilala sa kanila ang pangalan kong Panginoon. Gumawa ako ng kasunduan sa kanila na ibibigay ko sa kanila ang lupain ng Kanaan, kung saan sila nanirahan bilang mga dayuhan. Narinig ko ang hinaing ng mga Israelita na inaalipin ng mga Ehipsyo, at inalala ko ang kasunduan ko sa kanila. Kaya sabihin mo sa mga Israelita, ako ang Panginoon. Palalayain ko kayo sa pagkaalipin sa Ehipto. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, matinding parusa ang ibibigay ko sa mga Ehipsyo, at ililigtas ko kayo sa pagkaalipin. Ituturing ko kayong mga mamamayan, at ako'y magiging Diyos ninyo. At malalaman ninyo na ako ang Panginoon na inyong Diyos, na nagligtas sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto. Dadalhin ko kayo sa lupaing ipinangako kong ibibigay kina Abraham, Isaac at Jacob. Ibibigay ko ito sa inyo bilang pag-aari ninyo. Ako ang Panginoon." Sinabi ito ni Moises sa mga Israelita, pero hindi sila naniwala sa kanya, dahil nawalan na sila ng pag-asa sa sobrang pagpapahirap sa kanila bilang mga alipin. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Lumakad ka at sabihin sa Faraon na hari ng Ehipto, na payagan na niyang umalis ang mga Israelita sa bayan niya." Pero sinabi ni Moises sa Panginoon, "Kung ang mga Israelita nga po'y hindi nakikinig sa akin, ang Faraon pa kaya? Lalo na't hindi ako magaling magsalita." Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Sabihin ninyo sa mga Israelita at sa Faraon na hari ng Ehipto, na inutusan ko kayong pangunahan ang mga Israelita para lumabas ng Ehipto." Ang mga ninuno ni na Moises at Aaron. Ito ang mga ninuno ng mga sambahayan na nagmula sa lahi ng Israel. Ang mga anak na lalaki ni Ruben, na panganay na anak ni Israel, ay sina Hanok, Palu, Hezron at Carmi. Sila at ang mga pamilya nila ay ang mga angkan na nagmula kay Ruben. Ang mga anak na lalaki ni Simeon ay sina Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar at Shaul. Si Shaul ang anak ni Simeon sa isang Kananeya. Sila at ang mga pamilya nila ay ang mga angkan na nagmula kay Simeon. Ang mga anak na lalaki ni Levi ayon sa kasaysayan ng lahi niya ay sina Gershon, Kohat at Merari. Nabuhay si Levi ng 137 taon. Ang mga anak na lalaki ni Gershon ay sina Libni at Shimei. Ang mga anak na lalaki ni Kohat ay sina Amram, Izar, Hebron at Uzziel. Nabuhay si Kohat ng 133 taon. Ang mga anak na lalaki ni Merari ay sina Mali at Mushi. Ang mga angkan nila ay nagmula kay Levi ayon sa kasaysayan ng lahi niya. Napangasawa ni Amram si Jochebed na kapatid ng kanyang ama. Ang kanilang mga anak na lalaki ay sina Aaron at Moises. Nabuhay si Amram ng 137 taon. Ang mga anak na lalaki ni Izar ay sina Korah, Nepheg at Zikri. Ang mga anak na lalaki ni Uzziel ay sina Mishael, Elzaphan at Sitri. Napangasawa ni Aaron si Elisheba na anak ni Aminadab at kapatid ni Nashon. Ang mga anak nilang lalaki ay sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Ang mga anak na lalaki ni Korah ay sina Asir, Elkana at Abiasaph. Sila at ang mga pamilya nila ay ang mga angkang nagmula kay Korah. Si Eleazar na anak ni Aaron ay nakapag-asawa ng isa sa mga anak ni Putiel. Ang kanilang anak na lalaki ay si Phinehas. Sila ang mga ninuno ng pamilyang nagmula kay Levi. Ang Aaron at Moises na nabanggit sa listahang ito ay ang Aaron at Moises na inutusan ng Panginoon na manguna sa pagpapalaya ng bawat lahi ng Israel sa Ehipto. Sila ang nakipag-usap sa Faraon
na hari ng Ehipto na palayain ang mga Israelita sa Ehipto. Inutusan ng Panginoon si Aaron na magsalita para kay Moises. Nang nakikipag-usap ang Panginoon kay Moises sa Ehipto, sinabi niya kay Moises, "Ako ang Panginoon. Sabihin ninyo sa Faraon na hari ng Ehipto ang lahat ng sinabi ko sa iyo." Pero sinabi ni Moises sa Panginoon, "Hindi po ako magaling magsalita, kaya hindi makikinig ang Faraon sa akin." Ikapitong Kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Makinig ka, gagawin kitang parang Diyos sa Faraon. Magkikipag-usap ka sa kanya sa pamamagitan ng kapatid mong si Aaron. Sabihin mo kay Aaron ang lahat ng sinabi ko sa iyo, at ipasabi mo ito sa kanya sa Faraon. Sasabihin niya sa Faraon na palayain ang mga Israelita sa kanyang bayan. Pero patitigasin ko ang puso ng Faraon, at kahit na gumawa pa ako ng maraming himala at mga kamanghamanghang bagay sa Ehipto, hindi siya makikinig sa iyo. Pagkatapos parurusahan ko ng matindi ang Ehipto, at palalayain ko ang bawat lahi ng Israel na mga mamamayan ko. Kapag naparusahan ko na ang mga Ehipsyo, at napalabas na ang mga Israelita sa kanilang bansa, malalaman nilang ako ang Panginoon." Sinunod nila Moises at Aaron ang iniutos ng Panginoon sa kanila. Si Moises ay 80 taong gulang, at si Aaron ay 83 naman nang makipag-usap sila sa Faraon. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Kapag sinabi ng Faraon na gumawa kayo ng himala, sabihin mo Moises kay Aaron, ihagis mo ang baston sa harap ng Faraon, at magiging ahas ito." Kaya pumunta sina Moises at Aaron sa Faraon, at ginawa ang sinabi ng Panginoon. Inihagis ni Aaron ang baston niya sa harap ng Faraon at ng kanyang mga opisyal, at naging ahas ito. Ipinatawag naman ng Faraon ang kanyang matatalinong tao at mga salamangkero. Sa pamamagitan ng kanilang salamangka, nagawa rin nila ang ganoong himala. Inihagis ng bawat isa sa kanila ang mga baston nila, at naging ahas din ang mga ito. Pero nilunok ng ahas ni Aaron ang mga ahas nila. Pero nagmatigas pa rin ang puso ng Faraon, at hindi siya nakinig kina Moises at Aaron, gaya na rin ng sinabi ng Panginoon. Naging dugo ang tubig sa ilog Nilo. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Matigas pa rin ang puso ng Faraon. Hindi niya pinaalis ang mga mamamayan ng Israel. Kaya puntahan mo bukas ng umaga ang Faraon habang papunta siya sa ilog Nilo. Dalhin mo ang baston na naging ahas at makipagkita ka sa kanya sa pampang ng ilog. Sabihin mo sa kanya, inutusan po ako ng Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreyo, na sabihin sa inyo, paalisin mo ang mamamayan ko para makasamba sila sa akin sa ilang. Pero hanggang ngayon hindi mo ito sinusunod. Ako, ang Panginoon, ay nagsasabing sa pamamagitan ng gagawin ko, malalaman mo na ako ang Panginoon. Sa pamamagitan ng bastong ito, hahampasin ko ang tubig ng Nilo, at magiging dugo ang tubig. Mamamatay ang mga isda, at babaho ang ilog, at hindi na makakainom dito ang mga Ehipsyo. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron na iunat niya ang kanyang baston sa lahat ng tubig ng Ehipto, sa mga ilog, sapa, kanal, at sa lahat ng pinag-iipunan ng tubig, at magiging dugo ang lahat ng ito. Ganito ang mangyayari sa buong lupain ng Ehipto, kahit na ang mga tubig sa mga sisidlang kahoy o bato ay magiging dugo. Sinunod nila Moises at Aaron ang iniutos ng Panginoon. Habang nakatingin ang Faraon at ang kanyang mga opisyal, itinaas ni Aaron ang kanyang baston at hinampas ang ilog ng Nilo, at naging dugo ang tubig. Namatay ang mga isda at bumaho ang ilog, kaya hindi nakainom ang mga Ehipsyo. Naging dugo ang lahat ng tubig sa Ehipto. Nagawa rin ito ng mga Ehipsyong salamangkero sa pamamagitan ng kanilang salamangka. Kaya nagmatigas pa rin ang puso ng Faraon. Hindi pa rin siya nakinig kila Moises at Aaron.
gaya ng sinabi ng Panginoon. Bumalik ang Faraon sa palasyo niya at hindi pinansin ang nangyari. Naghukay ang mga Ehipsyo sa palibot ng ilog para makakuha ng tubig na inumin dahil hindi nila mainom ang tubig sa ilog. Ang salot ng mga palaka. Pagkaraan ng 7 araw, mula nang hampasin ng Panginoon ang ilog ng Nilo sa pamamagitan ni Aaron. 8 Kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Puntahan mo ang Faraon at sabihin mo sa kanya, ito ang sinasabi ng Panginoon, paalisin mo ang mga mamamayan ko para makasamba sila sa akin. Kung hindi mo sila paaalisin, pupunuin ko ng mga palaka ang iyong bansa. Mapupuno ng palaka ang ilog ng Nilo, at papasok ito sa palasyo mo, sa kwarto at kahit sa higaan mo. Papasok din ang mga ito sa bahay ng mga opisyal at mga mamamayan mo, at pati sa mga pugon, at sa pinagmamasahan ng harina. Tatalunan ka ng mga palaka, pati na ang mga mamamayan at ang lahat ng opisyal mo." Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron na iunat niya ang kanyang baston sa mga ilog, sapa at mga kanal, at mapupuno ng palaka ang buong Ehipto." Kaya iniunat ni Aaron ang kanyang baston sa mga tubig ng Ehipto, at lumabas ang mga palaka at napuno ang buong Ehipto. Pero ginawa rin ito ng mga salamangkero sa pamamagitan ng kanilang salamangka. Napalabas din nila ang mga palaka sa tubig ng Ehipto. Ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron at sinabi sa kanila, "Manalangin kayo sa Panginoon, natanggalin niya ang mga palakang ito sa aking bansa, at paaalisin ko ang mga kababayan nyo para makapaghandog sila sa Panginoon." Sinabi ni Moises sa Faraon, "Sabihin mo sa akin kung kailan ako mananalangin para sa inyo, sa mga opisyal at sa mga mamamayan mo, para mawala ang mga palakang ito sa inyo at sa mga bahay ninyo. At ang matitira na lang na palaka ay ang mga nasa ilog ng Nilo." Sumagot ang Faraon, "Ipanalangin mo ako bukas." Sinabi ni Moises, "Matutupad ito ayon sa sinabi nyo, para malaman nyo na walang ibang katulad ng Panginoon naming Diyos. Mawawala ang lahat ng palaka sa inyo, maliban sa nasa ilog ng Nilo." Pag-alis nila Moises at Aaron sa harap ng Faraon, nanalangin si Moises sa Panginoon na alisin na ang mga palaka na ipinadala niya sa Ehipto. At ginawa ng Panginoon ang ipinakiusap ni Moises. Namatay ang mga palaka sa mga bahay, mga hardin at sa mga bukid. Tinipon ito ng mga Ehipsyo at ibinunton dahil dito'y bumaho ang buong Ehipto. Pero nang makita ng Faraon na wala na ang mga palaka, nagmatigas na naman siya, at ayaw niyang makinig kina Moises at Aaron, gaya ng sinabi ng Panginoon. Ang salot ng mga lamok. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron na ihampas niya ang kanyang baston sa lupa, at magiging lamok ang mga alikabok sa buong lupain ng Ehipto." Sinunod nila ito, kaya nang hampasin ni Aaron ang kanyang baston ng lupa, naging lamok ang mga alikabok sa buong lupain ng Ehipto. At dumapo ang mga ito sa mga tao at mga hayop. Tinangkarin ng mga salamangkero na gayahin ito sa pamamagitan ng kanilang salamangka, pero nabigo sila. Patuloy na nagsidapo ang mga lamok sa mga tao at mga hayop. Sinabi ng mga salamangkero sa Faraon, "Ang Diyos ang may gawa nito." Pero matigas pa rin ang puso ng Faraon, at hindi siya nakinig kina Moises at Aaron, gaya ng sinabi ng Panginoon. Ang salot ng mga langaw. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bumangon ka ng maaga bukas, at abangan mo ang Faraon habang papunta siya sa ilog. Sabihin mo sa kanya na ito ang sinasabi ko. Paalisin mo ang mga mamamayan ko, para makasamba sila sa akin. Kung hindi mo sila paaalisin, padadalhan kita ng maraming langaw, pati na ang mga opisyal at mga mamamayan mo. Mapupuno ng mga langaw ang mga bahay ninyo, at matatabunan ng mga ito ang lupa.
Pero hindi ito mararanasan sa lupain ng Goshen kung saan naninirahan ang mga mamamayan ko. Hindi dadapo ang mga langaw sa lugar na iyon para malaman nila na akong Panginoon ay nasa lupaing iyon. Hindi magiging pareho ang trato ko sa mga mamamayan ko at sa iyong mga mamamayan. Ang himalang ito ay mangyayari bukas. Nagpadala nga ang Panginoon ng maraming langaw sa palasyo ng Faraon at sa mga bahay ng kanyang mga opisyal, at naminsala ang mga ito sa buong lupain ng Ehipto. Kaya ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron, at sinabi, "Sige, maghandog na kayo sa Diyos ninyo, pero rito lang sa Ehipto." Sumagot si Moises, "Hindi pwedeng dito kami maghandog sa Ehipto, dahil ang mga handog namin sa Panginoon naming Diyos ay kasuklam-suklam sa mga Ehipsyo. At kung maghahandog kami ng mga handog na kasuklam-suklam sa kanila, siguradong babatuhin nila kami. Kailangang umalis kami ng 3 araw papunta sa ilang para maghandog sa Panginoon naming Diyos, gaya ng iniutos niya sa amin." Sinabi ng Faraon, "Papayagan ko kayong maghandog sa Panginoon na inyong Diyos sa ilang, pero huwag kayong lalayo. Ngayon, ipanalangin ninyo ako." Sumagot si Moises, "Pag-alis ko rito, mananalangin ako sa Panginoon, at bukas mawawala ang mga langaw sa inyo, at sa mga opisyal at mamamayan mo. Pero siguraduhin mo na hindi mo na kami lolokohing muli, at pipigilang umalis para maghandog sa Panginoon." Umalis sila Moises at nanalangin sa Panginoon. At ginawa ng Panginoon ang pakiusap ni Moises. Umalis ang mga langaw sa lahat ng Ehipsyo. Walang natira kahit isa. Pero nagmatigas pa rin ang Faraon at hindi niya pinaalis ang mga Israelita. Ang salot sa mga hayop. 9 na kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Puntahan mo ang Faraon at sabihin sa kanya, ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreyo. Paalisin mo ang mga mamamayan ko para makasamba sila sa akin. Kung hindi mo sila paalisin, padadalhan ko ng nakamamatay na sakit ang mga hayop mo na nasa bukid. Kabayo, asno, kamelyo, baka, tupa at kambing. Hindi magiging pareho ang trato ko sa mga hayop ng mga Israelita at sa mga hayop ng mga Ehipsyo, at walang mamamatay sa mga hayop ng mga Israelita." Ipinaalam ng Panginoon na gagawin niya ito kinabukasan, at nangyari nga. Namatay ang lahat ng hayop ng mga Ehipsyo, pero walang namatay ni isa man lang sa mga hayop ng mga Israelita. Nagpadala ang Faraon ng mga tao at nalaman niya na walang namatay kahit isa sa mga hayop ng mga Israelita. Pero matigas pa rin ang puso niya at hindi pinaalis ang mga Israelita. Ang salot ng mga bukol. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Kumuha kayo ng ilang dakot ng abo sa pugon, at isasaboy ito ni Moises sa hangin sa harap ng Faraon. Kakalat ang mga abo sa buong Ehipto. At dahil dito tutubuan ng mga bukol ang katawan ng mga tao at mga hayop." Kaya kumuha ng abo sa pugon sila Moises at Aaron, at tumayo sa harap ng Faraon. Isinaboy ito ni Moises sa hangin, at tinubuan ng mga bukol ang mga tao at mga hayop. Kahit na ang mga salamangkero ay hindi makaharap kay Moises, dahil tinubuan din sila ng mga bukol, katulad ng lahat ng Ehipsyo. Pero pinatigas ng Panginoon ang puso ng Faraon, at hindi siya nakinig kina Moises at Aaron, gaya ng sinabi ng Panginoon kay Moises. Ang pag-ulan ng yelo. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bumangon ka ng maaga bukas, at puntahan mo ang Faraon, at sabihin sa kanya, ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreyo. Paalisin mo ang mga mamamayan ko, para makasamba sila sa akin. Dahil kung hindi, magpapadala ako ng matinding salot na magpaparusa sa iyo, sa mga opisyal at mga mamamayan mo, para malaman mo na wala akong katulad sa buong mundo. Kahit noon pa, kaya na kitang patayin pati na ang mga mamamayan mo sa pamamagitan ng karamdaman, at wala na sana kayo ngayon.
Pero pinayagan kitang mabuhay dahil dito, para makita mo ang kapangyarihan ko, at para makilala ang pangalan ko sa buong mundo. Pero nagyayabang ka pa rin sa mamamayan ko, at hindi mo pa rin sila pinapayagang umalis. Kaya bukas sa ganito ring oras, magpapaulan ako ng mga yelong parang bato. At ang lakas ng pagbagsak nito'y hindi pa nararanasan ng Ehipto mula nang maging bansa ito. Kaya iutos mo ngayon na isilong ang lahat ng hayop mo at ang lahat ng alipin mo na nasa bukid. Dahil ang sino mang nasa labas, tao man o hayop, ay mamamatay kapag tinamaan ng mga yelong parang bato. Natakot ang ibang mga opisyal ng Faraon sa sinabi ng Panginoon, kaya nagmadali silang isilong ang mga alipin at mga hayop nila. Pero may ilan na binaliwala ang babala ng Panginoon. Pinabayaan lang nila ang mga hayop at alipin nila sa labas. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Itaas mo ang baston mo sa langit, para umulan ng mga yelong parang bato sa buong Ehipto, sa mga tao, mga hayop, at sa lahat ng pananim." Kaya itinaas niya ang kanyang baston, at nagpadala ang Panginoon ng kulog, mga yelo na parang bato at kidlat. Ang mga yelong pinaulan ng Panginoon sa lupain ng Ehipto, ang pinakamatindi mula nang maging bansa ang Ehipto. Habang umuulan, patuloy naman ang pagkidlat. Namatay lahat ang hayop at mga tao na naiwan sa labas, at pati na ang mga halaman at punong kahoy. Tanging sa Goshen lang, hindi umulan ng yelo, kung saan nakatira ang mga Israelita. Ipinatawag ng Faraon sila Moises at Aaron. Sinabi niya sa kanila, "Sa pagkakataong ito, inaamin ko na nagkasala ako. Tama ang Panginoon, at ako at ang mga mamamayan ko ang mali. Pakiusapan ninyo ang Panginoon na itigilan niya ang matinding kulog na ito at ang pag-ulan ng yelo. Paaalisin ko na kayo. Hindi na kayo dapat pang manatili rito." Sumagot si Moises, "Kapag nakalabas na ako ng lungsod, itataas ko ang aking kamay sa Panginoon para manalangin, at titigil ang kulog at hindi na uulan ng yelo, para malaman mo na pag-aari ng Panginoon ang mundo. Pero alam kong ikaw at ang mga opisyal mo ay hindi pa rin natatakot sa Panginoong Diyos. Nasira ang mga pananim na flax at cebada, dahil aanihin na noon ang cebada at namumulaklak na ang flax. Pero hindi nasira ang mga trigo, dahil hindi pa aanihin ang mga ito." Umalis si Moises sa harapan ng Faraon at lumabas ng lungsod. Itinaas niya ang kanyang kamay sa Panginoon para manalangin, at huminto ang kulog, ang pag-ulan ng yelong parang bato, at ang ulan. Pagkakita ng Faraon na huminto na ang ulan, ang yelo at ang kulog, muli siyang nagkasala. Nagmatigas siya at ang mga opisyal niya. Sa pagmamatigas niya, hindi niya pinaalis ang mga Israelita, gaya ng sinabi ng Panginoon kay Moises. Ang salot na mga balang. 10 kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Puntahan mo ang Faraon dahil pinatigas ko ang puso niya at ng mga opisyal niya, para patuloy kong maipakita sa kanila ang aking mga himala, at para maikwento ninyo sa mga anak at apo ninyo kung paano ko pinarusahan ang mga Ehipsyo at kung paano ako gumawa ng mga himala sa kanila. Sa ganitong paraan malalaman nilang ako ang Panginoon." Kaya pumunta sina Moises at Aaron sa Faraon at sinabi sa kanya, "Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreyo. Hanggang kailan ka pa ba magmamatigas sa akin? Paalisin mo ang mamamayan ko para makasamba sila sa akin. Kung hindi mo sila paaalisin, magpapadala ako ng mga balang sa bansa mo bukas. Sa sobrang dami nila, hindi na makikita ang lupa. Kakainin nila ang mga pananim na hindi nasira ng pag-ulan ng yelo, maging ang lahat ng punong kahoy. Mapupuno ng balang ang iyong palasyo at ang mga bahay ng mga opisyal at mga mamamayan mo. Wala pang ganitong pangyayari sa kasaysayan ng Ehipto, mula nang dumating ang inyong mga ninuno hanggang ngayon." Nang masabi ito ni Moises, umalis na siya. Sinabi ng mga opisyal ng Faraon sa kanya,
Hanggang kailan nyo pa ba hahayaan ang kalamidad na ito na magparusa sa atin? Paalisin nyo na po ang mga Israelita para makasamba na sila sa Panginoon na kanilang Diyos. Hindi nyo ba naiisip na nasa lantana ang Ehipto? Kaya pinabalik sina Moises at Aaron sa Faraon. Sinabi ng Faraon sa kanila, "Maaari na kayong umalis para makasamba kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Pero sabihin nyo sa akin, kung sino ang isasama ninyo sa pag-alis." Sumagot si Moises, "Aalis kaming lahat, bata at matanda. Dadalhin namin ang aming mga anak at mga hayop, dahil lahat kami ay magdaraos ng pista para sa Panginoon." Sinabi ng Faraon ng may pangiinsulto, "Sana'y samahan kayo ng Panginoon kung palalakarin ko kayo, at ang pamilya ninyo. Malinaw na masama ang intensyon ninyo dahil tatakas kayo. Hindi ako papayag. Ang mga lalaki lang ang aalis para sumamba sa Panginoon kung iyan ang gusto ninyo." At pinalayas sina Moises at Aaron sa harapan ng Faraon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Itaas mo ang iyong baston sa Ehipto, para dumating ang mga balang, at kainin ng mga ito ang mga naiwang pananim na hindi nasira ng umulan ng yelo." Kaya itinaas ni Moises ang kanyang baston, at nagpadala ang Panginoon ng hangin mula sa silangan buong araw at gabi. Kinaumagahan, nagdala ang hangin ng napakaraming balang, at dumagsa ito sa buong Ehipto. Hindi pa kailanman nagkaroon ng pagsalakay ng mga balang tulad nito sa buong Ehipto, at hindi na magkakaroon pang muli. Dumagsa ang mga ito sa buong Ehipto hanggang sa mangitim ang lupa. Kinain ang mga naiwang pananim na hindi nasira ng mga yelo, pati ang lahat ng bunga ng mga puno. Walang naiwang pananim sa buong Ehipto. Agad na ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron at sinabi, "Nagkasala ako sa Panginoon na inyong Diyos, at sa inyo. Patawarin ninyo akong muli, at manalangin kayo sa Panginoon ninyong Diyos, na tanggalin niya sa akin ang nakamamatay na salot na ito." Umalis si Moises at nanalangin sa Panginoon. Sumagot ang Panginoon sa pamamagitan ng pagpapadala ng malakas na hangin galing sa kanluran. At inilipad nito ang mga balang sa dagat na pula. At wala ni isang balang na naiwan sa Ehipto. Pero pinatigas pa rin ng Panginoon ang puso ng Faraon, at hindi niya pinaalis ang mga Israelita. Ang salot na kadiliman. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Itaas mo ang iyong kamay sa langit, para mabalot ng kadiliman ang buong Ehipto." Kaya itinaas ni Moises ang kamay niya sa langit, at nagdilim sa buong Ehipto sa loob ng 3 araw. Walang lumabas na mga Ehipsyo sa kani-kanilang bahay, dahil hindi nila makita ang isa't isa. Pero may liwanag sa lugar na tinitirhan ng lahat ng mga Israelita. Ipinatawag ng Faraon si Moises at sinabi, "Sige, sumamba na kayo sa Panginoon. Dalhin ninyo pati na ang inyong pamilya. Pero iwan ninyo ang mga hayop." Pero sumagot si Moises, "Kailangan naming dalhin ang mga hayop namin para makapag-alay kami ng mga handog na sinusunog para sa Panginoon naming Diyos. Dadalhin namin ang mga hayop namin. Walang maiiwan kahit isa sa kanila, sapagkat hindi namin alam kung anong hayop ang ihahandog namin sa Panginoon. Malalaman lang namin ito kapag naroon na kami." Pero pinatigas ng Panginoon ang puso ng Faraon, at hindi niya sila pinaalis. Sinabi ng Faraon kay Moises, "Umalis ka sa harapan ko. Huwag ka na ulit magpapakita sa akin, dahil kung makikita pa kita, ipapapatay kita." Sumagot si Moises, "Kung iyan ang gusto mo, hindi na ako muling magpapakita sa iyo." Ang kamatayan ng mga panganay na lalaki sa Ehipto. 11 kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Padadalhan ko ng isa pang salot ang Faraon at ang Ehipto. Pagkatapos nito, paalisin na niya kayo. Itataboy pa niya kayo dahil gusto niyang makaalis agad kayo. Sabihin mo sa mga Israelita, lalaki man o babae, na humingi sila ng mga alahas na pilak at ginto sa mga kapitbahay nila na Ehipsyo. Niloob ng Panginoon na maging mabait ang mga Ehipsyo sa mga Israelita.
At iginalang si Moises ng mga opisyal ng Faraon at ng mga mamamayan ng Ehipto. Kaya sinabi ni Moises sa Faraon, "Ito ang sinasabi ng Panginoon, dadaan ako sa Ehipto mga bandang hating gabi, at mamamatay ang lahat ng panganay na lalaki sa Ehipto, mula sa panganay ng Faraon, na papalit sa kanyang trono, hanggang sa panganay ng pinakamababang aliping babae. Mamamatay din ang lahat ng panganay ng mga hayop. Maririnig ang matinding iyakan sa buong Ehipto na hindi pa nangyayari kailanman, at hindi na mangyayari pang muli. Pero magiging tahimik ang mga Israelita. Kahit tahol ng asoy, walang maririnig. Sa pamamagitan nito malalaman ninyo na iba ang pagtrato ng Panginoon sa mga Israelita at sa mga Ehipsyo. Lahat ng iyong mga opisyal ay lalapit sa akin na nakayuko at magsasabi, 'Umalis ka na at isama mo ang mga mamamayang sumusunod sa iyo.' Pagkatapos nito, aalis na ako." At umalis si Moises sa harapan ng galit na Faraon. Sinabi noon ng Panginoon kay Moises, "Hindi maniniwala ang Faraon sa iyo, para marami pang himala ang magawa ko sa Ehipto." Ginawa nila Moises at Aaron ang mga himalang ito sa harap ng Faraon. Pero pinatigas ng Panginoon ang puso ng Faraon, at hindi pinayagan ng Faraon na umalis ang mga Israelita sa kanyang bansa. Ang paglampas ng anghel. 12 kabanata. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron doon sa Ehipto, "Mula ngayon, ang buwan na ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Ipaalam ninyo sa buong kapulungan ng Israel na sa 10 araw ng buwan na ito, maghahanda ang bawat pamilya ng isang tupa o kambing. Kung maliit lang ang isang pamilya at hindi makakaubos ng isang tupa, maghati sila ng kapitbahay niya. Hatiin nila ito ayon sa dami nila at ayon sa makakain ng bawat tao. Kailangang piliin ninyo ang lalaking kambing o tupa na 1 taon pa lang at walang kapintasan. Alagaan ninyo ito hanggang sa dapit hapon ng 14 na araw ng buwan. Ito ang panahon na kakatayin ng buong kapulungan ng Israel ang mga hayop. Pagkatapos kunin ninyo ang dugo nito at ipahid sa ibabaw at sa gilid ng hamba ng mga pintuan ng mga bahay na kakainan ninyo ng mga tupa. Sa gabing iyon, ang kakainin ninyo'y ang nilitsong tupa, mapapait na gulay at tinapay na walang pampaalsa. Huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang karne, kundi litsunin ninyo ito ng buo, kasama ang ulo, paa at mga lamang loob. Ubusin ninyo ito, at kung may matira kinaumagahan, sunugin ninyo. Habang kumakain kayo, handa na dapat kayo sa pag-alis. Isuot ninyo ang inyong mga sandalyas at hawakan ang inyong mga baston, at magmadali kayong kumain. Ito ang pista ng paglampas ng anghel na ipagdiriwang ninyo bilang pagpaparangal sa akin. Sa gabing iyon, dadaan ako sa Ehipto at papatayin ko ang lahat ng panganay na lalaki ng mga Ehipsyo, pati na ang panganay ng kanilang mga hayop. Parurusahan ko ang lahat ng Diyos ng Ehipto. Ako ang Panginoon. Ang dugong ipinahid ninyo sa hamba ng pintuan ninyo, ang magiging tanda na nakatira kayo roon. Kapag nakita ko ang dugo, lalampasan ko ang bahay ninyo, at walang salot na sasapit sa inyo kapag pinarusahan ko ang Ehipto. Dapat ninyong tandaan ang araw na ito magpakailanman. Ipagdiwang ninyo ito taon-taon bilang pista ng pagpaparangal sa akin. Ang tuntuning ito'y dapat ninyong sundin hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Sa loob ng 7 araw, kakain kayo ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw, alisin ninyo ang lahat ng pampaalsa sa bahay ninyo. Dahil ang sino mang kumain ng tinapay na may pampaalsa, mula sa una hanggang sa 7 araw, ay hindi ituturing na kabilang sa Israel. Sa una at sa 7 araw, magtipon kayo para sumamba sa akin. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon, maliban na lamang sa paghahanda ng pagkain na kakainin ninyo. Ito lang ang gagawin ninyo. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa,
dahil magpapaalala ito sa inyo ng araw na inilabas ko ang bawat lahi ninyo mula sa Ehipto. Ipagdiwang ninyo ito magpakailanman bilang tuntunin na dapat sundin hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Simulan ninyong ipagdiwang ito sa dapit hapon ng 14 na araw ng unang buwan hanggang sa dapit hapon ng 21 araw. Kakain kayo ng tinapay na walang pampaalsa. Sa loob ng 7 araw, dapat walang makitang pampaalsa sa bahay ninyo. Ang sinumang kumain ng tinapay na may pampaalsa, katutubo na Israelita man o hindi, ay ituturing na hindi na kabilang sa mamamayan ng Israel. Huwag na huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa sa panahon ng pista, saan man kayo nakatira. Pagkatapos, ipinatawag ni Moises ang lahat ng tagapamahala ng Israel at sinabi, sabihin ninyo sa lahat ng pamilya ninyo na kumuha sila ng tupa o kambing at katayin nila para ipagdiwang ang pista ng paglampas ng anghel. Patuluin ninyo ang dugo nito sa mangkok. Pagkatapos kumuha kayo ng mga sanga ng isopo at isawsaw ito sa dugo at ipahid sa ibabaw at gilid ng hamba ng pintuan ninyo. At walang lalabas sa mga bahay ninyo hanggang umaga. Dahil dadaan ang Panginoon sa Ehipto para patayin ang mga panganay na lalaki ng mga Ehipsyo. Pero kapag nakita ng Panginoon ang dugo sa ibabaw at sa gilid ng hamba ng mga pintuan ninyo, lalampasan lang niya ang mga bahay ninyo at hindi niya papayagan ang mamumuksa na pumasok sa mga bahay ninyo at patayin ang inyong mga panganay na lalaki. Ang tuntuning ito'y dapat ninyong sundin at ng inyong mga salinlahi magpakailanman. Ipagpatuloy pa rin ninyo ang seremonyang ito kapag nakapasok na kayo sa lupaing ipinangako ng Panginoon na ibibigay sa inyo. Kapag nagtanong ang mga anak ninyo kung ano ang ibig sabihin ng seremonyang ito, ito ang isasagot ninyo. Pista ito ng paglampas ng anghel bilang pagpaparangal sa Panginoon, dahil nilampasan lang niya ang mga bahay ng mga Israelita sa Ehipto, nang patayin niya ang mga Ehipsyo. Pagkatapos magsalita ni Moises, yumukod ang mga Israelita at sumamba sa Panginoon. At sinunod nila ang iniutos ng Panginoon kina Moises at Aaron. Nang hating gabing iyon, pinatay ng Panginoon ang lahat ng panganay na lalaki sa Ehipto, mula sa panganay ng Faraon na tagapagmana ng kanyang trono, hanggang sa panganay ng mga bilanggo na nasa bilangguan. Pinatay din niya ang lahat ng panganay ng hayop. Nang gabing iyon, nagising ang Faraon at ang kanyang mga opisyal at ang lahat ng Ehipsyo. At narinig ang matinding iyakan sa Ehipto dahil walang bahay na hindi namatayan. Nang gabi ring iyon, ipinatawag ng Faraon sila Moises at Aaron at sinabi, umalis na kayo, lisanin na ninyo ang aking bansa. Umalis na kayo at sumamba sa Panginoon, gaya ng ipinapakiusap ninyo. Dalhin ninyo ang mga hayop ninyo, gaya rin ng pakiusap ninyo at umalis kayo. Pero ipanalangin ninyo, nakaawaan ako ng inyong Diyos. Pinagmadali ng mga Ehipsyo ang mga Israelita na umalis sa kanilang bansa. Dahil sabi nila, kung hindi kayo aalis, mamamatay kaming lahat. Kaya dinala ng mga Israelita ang mga minasa nilang harina na walang pampaalsa na nakalagay sa lalagyan. Ibinalot nila ito sa mga damit nila at pinasan. Sinunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila ni Moises na humingi sa mga Ehipsyo ng mga alahas na pilak at ginto at mga damit. Niloob ng Panginoon na maging mabuti ang mga Ehipsyo sa mga Israelita, kaya ibinigay ng mga Ehipsyo ang mga hinihingi nila. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang mga ari-arian ng mga Ehipsyo. Naglakbay ang mga Israelita mula Rameses papuntang Sukot. Mga 600,000 lahat ang lalaki, hindi pa kabilang dito ang mga babae at mga bata. Marami ring mga dayuhan ang sumama sa kanila at marami silang dinalang hayop. Nang huminto sila para kumain, nagluto sila ng tinapay na walang pampaalsa mula sa minasang harina na dala nila galing sa Ehipto. Hindi ito nalagyan ng pampaalsa dahil pinagmadali sila ng mga Ehipsyo na umalis at wala na silang panahong hintayin pa ang pag-alsa ng minasang harina. Nanirahan ng mga Israelita sa Ehipto ng 430 taon.
Sa huling araw ng 430 taon, umalis sa Ehipto ang buong mamamayan ng Panginoon. Nang gabing umalis ang mga Israelita sa Ehipto, binantayan sila ng Panginoon buong gabi. Kaya katulad ng gabing iyon taon-taon, magpupuyat ang lahat ng mga Israelita bilang pagpaparangal sa Panginoon at gagawin nila ito hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Ang mga tuntunin tungkol sa pista ng paglampas ng anghel. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, ito ang mga tuntunin tungkol sa pista ng paglampas ng anghel. Hindi dapat kumain ang mga dayuhan ng mga pagkaing inihanda sa pistang ito. Makakakain ang lahat ng aliping binili kung natuli sila. Pero hindi maaaring kumain ang mga upahang trabahador at ang mga dayuhan. Dapat itong kainin sa loob ng bahay kung saan ito inihanda. Hindi dapat ilabas ang karne sa bahay, at huwag babaliin ang buto nito. Dapat itong ipagdiwang ng buong mamamayan ng Israel. Kung may dayuhan na naninirahang kasama ninyo, na gustong makipagdiwang ng pista ng paglampas ng anghel sa pagpaparangal sa Panginoon, kailangang tuliin ang lahat ng lalaki sa sambahayan niya, at maaari na siyang makasama sa pagdiriwang bilang isang katutubong Israelita. Pero hindi maaaring makipagdiwang ang taong hindi natuli. Ang tuntuning ito'y para sa lahat, sa mga katutubong Israelita at sa mga dayuhang naninirahang kasama ninyo. Sinunod ng lahat ng mga Israelita ang iniutos ng Panginoon kina Moises at Aaron. At ng araw na iyon, inilabas ng Panginoon ang bawat lahi ng Israel mula sa Ehipto. Ang pagtatalaga sa mga panganay na lalaki. 13 Kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, italaga niyo sa akin ang lahat ng panganay na lalaki ng mga Israelita, at ang panganay ng lahat ng hayop. Pagkatapos sinabi ni Moises sa mga tao, alalahanin ninyo ang araw na ito, ang araw na inilabas kayo sa Ehipto mula sa pagkaalipin, sapagkat inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa. Alalahanin ninyo ang araw na ito ng buwan ng Abib, ang araw na inilabas kayo sa Ehipto. Dapat nyo itong ipagdiwang kapag dinala na kayo ng Panginoon sa lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Hibeo at mga Jebuseo. Ito ang lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno na ibibigay sa inyo. Maganda at masaganang lupain na ito. Sa panahon ng pagdiriwang ninyo, kakain kayo ng tinapay na walang pampaalsa sa loob ng 7 araw. At sa ika-7 araw ninyo sisimulang idaos ang pista para sa Panginoon. Huwag na huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa sa loob ng 7 araw. At wala dapat makikitang pampaalsa sa inyo o kahit saan sa lugar ninyo. Sa panahon ng pagdiriwang ninyo, ipaliwanag nyo sa inyong mga anak na ginagawa ninyo ito para ipagdiwang ang ginawa ng Panginoon nang inilabas niya kayo sa Ehipto. Ang pisang ito'y katulad ng isang tatak sa inyong mga kamay o sa inyong mga noo na magpapaalala sa inyo na dapat ninyong sabihin sa iba ang mga utos ng Panginoon dahil inilabas niya kayo sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya ipagdiwang ninyo ang pistang ito sa itinakdang panahon, bawat taon. Kapag dinala na kayo ng Panginoon sa lupain ng mga Kananeo na ipinangako niyang ibibigay sa inyong mga ninuno at sa inyo, italaga niyo sa Panginoon ang inyong mga panganay na lalaki at pati na rin ang panganay ng inyong mga hayop, dahil pag-aari ito ng Panginoon. Maaaring tubusin sa Panginoon ang mga panganay ng mga asno sa pamamagitan ng pagpapalit nito ng tupa. Pero kung hindi ninyo ito tutubusin, kailangang patayin ang asno sa pamamagitan ng pagbali sa leeg nito. Maaari rin ninyong tubusin ang inyong mga panganay na lalaki. Sa hinaharap kapag tinanong kayo ng anak ninyo kung bakit ninyo ito ginagawa, sabihin ninyo sa kanila, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, inilabas niya kami sa Ehipto, kung saan kami inalipin. Nang hindi pa kami pinapayagan ng Faraon na umalis, pinatay ng Panginoon ang lahat ng panganay na lalaki sa Ehipto,
maging tao o hayop. Ito ang dahilan kung bakit inihahandog namin sa Panginoon ang lahat ng panganay na lalaki ng aming mga hayop at tinutubos namin ang mga panganay naming lalaki. Ang seremonyang ito ay tulad ng tatak sa inyong mga kamay o sa inyong mga noo na magpapaalala sa inyo nang inilabas kayo ng Panginoon sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang pagtawid ng mga Israelita sa Dagat na Pula. Nang pinaalis na ng Faraon ang mga Israelita, hindi sila pinadaan ng Diyos sa daang papunta sa lupain ng mga Filisteo, kahit na iyon ang pinakamalapit na daan. Sapagkat sinabi ng Diyos, kung may labanang haharapin ng mga Israelita, baka magbago ang isip nila at bumalik sila sa Ehipto. Kaya pinaliko sila ng Diyos sa disyerto papunta sa Dagat na Pula. Armado ang mga Israelita para sa labanan nang lisanin nila ang Ehipto. Dinala ni Moises ang mga buto ni Jose, ayon sa ipinanumpa noon ni Jose na gagawin ng mga Israelita. Sinabi noon ni Jose, siguradong palalayain kayo ng Diyos. Kapag nangyari na iyon, dalhin ninyo ang mga buto ko sa pag-alis ninyo sa lugar na ito. Pag-alis nila sa Sukot, nagkampo sila sa Etam, sa dulo ng disyerto. Kapag araw, ginagabayan sila ng Panginoon sa pamamagitan ng makapal na ulap, at kapag gabi ay ginagabayan sila sa pamamagitan ng naglalagablab na haliging apoy na nagbibigay sa kanila ng liwanag para makapaglakbay sila araw man o gabi. Nangunguna sa kanila ang makapal na ulap kapag araw at ang naglalagablab na haliging apoy kapag gabi. 14 na kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na bumalik sila malapit sa Pihahirot, sa gitna ng Migdol at Dagat na Pula, at magkampo sila roon, sa tabi ng dagat, sa harap ng Baal-Zephon. Iisipin ng Faraon na nagkaligaw-ligaw kayo, at hindi na makalabas ng disyerto, at patitigasin ko ang kanyang puso, at hahabulin niya kayo. Pero papatayin ko siya at ang kanyang mga sundalo. Sa pamamagitan nito'y mapaparangalan ako, at malalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoon. Kaya ginawa ito ng mga Israelita. Nang mabalitaan ng hari ng Ehipto na tumakas ang mga Israelita, nagbago ang isip niya at ang lahat ng opisyal tungkol sa pag-alis ng mga Israelita. Sinabi nila, ano ba ang ginawa natin? Bakit natin pinaalis ang mga Israelita? Ngayon wala na tayong mga alipin. Kaya inihanda ng Faraon ang karwahin niya at ang kanyang mga sundalo. Dinala niya ang 600 na pinakamahuhusay na karwahe ng Ehipto at ang iba pang mga karwahe. Bawat isa'y pinamamahalaan ng opisyal. Pinatigas ng Panginoon ang puso ng Faraon na hari ng Ehipto. Kaya hinabol niya ang mga Israelita na naglalakbay na buo ang loob. Ang mga Ehipsyo na sumama sa paghabol ay ang mga sundalo ng hari, kasama ang mga mangangabayo niya, sakay ng kanilang mga kabayo at karwahe. Naabutan nila ang mga Israelita sa pinagkakampuhan nila sa tabi ng Dagat na Pula, malapit sa Pihahirot, sa harap ng Baal-Zephon. Nang papalapit na ang Faraon at ang kanyang mga sundalo, nakita sila ng mga Israelita. Kaya lubha silang natakot at humingi ng tulong sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, bakit dito mo pa kami dinala sa disyerto para mamatay? Wala bang libingan doon sa Ehipto? Bakit mo pa kami pinalabas sa Ehipto? Hindi ba't sinabi namin sa iyo sa Ehipto, na pabayaan mo na lang kaming magpaalipin sa mga Ehipsyo? Mas mabuti pang nanilbihan na lang kami sa mga Ehipsyo, kaysa sa mamatay dito sa disyerto. Sumagot si Moises sa mga tao, huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo at makikita ninyo ang pagliligtas ng Panginoon sa inyo sa araw na ito. Ang mga Ehipsyong nakikita ninyo ngayon ay hindi na ninyo makikita pang muli. Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi nyo na kailangang makipaglaban pa. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit patuloy ka pa ring humihingi ng tulong sa akin? Sabihin mo sa mga Israelita na magpatuloy sila sa paglalakbay. Pagkatapos itaas mo ang iyong baston sa dagat.
para mahati ang tubig at makatawid ang mga Israelita sa tuyong lupa. Patitigasin ko ang puso ng mga Ehipsyo para habulin nila kayo. Pero lilipulin ko ang Faraon at ang kanyang mga sundalo, mga ngabayo at mga karwahe. Sa pamamagitan nito, mapaparangalan ako. At kapag nalipol ko na sila, malalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoon. Pagkatapos lumipat sa hulihan ang anghel ng Diyos na nangunguna sa mamamayan ng Israel, ganoon din ang makapal na ulap. Tumigil ito sa gitna ng mga Israelita at mga Ehipsyo. Sa buong gabi nagbigay ng liwanag ang ulap sa mga Israelita at nagbigay ng kadiliman sa mga Ehipsyo. Kaya lumipas ang gabi na hindi nakalapit ang mga Ehipsyo sa mga Israelita. Pagkatapos itinaas ni Moises ang kanyang kamay sa dagat, at nahati ang dagat sa pamamagitan ng malakas na hangin na ipinadala ng Panginoon mula sa silangan. Buong gabing umihip ang hangin hanggang ang gitna ng dagat ay naging tuyong lupa. At tumawid ang mga Israelita sa tuyong lupa, na ang tubig ay parang pader sa magkabilang gilid. Hinabol sila ng mga sundalo ng Ehipto kasama ang kanilang mga ngabayo, mga karwahe at mga kabayo. Nang mag-uumaga na, tiningnan ng Panginoon ang mga sundalo ng Ehipto mula sa makapal na ulap at naglalagablab na apoy, at nilito niya sila. Tinanggal niya ang mga gulong ng mga karwahe nila para mahirapan silang patakbuhin ito. Sinabi ng mga Ehipsyo, "Umatras na lang tayo sa mga Israelita, dahil ang Panginoon ang lumalaban sa atin para sa kanila." Nang nakatawid na ang mga Israelita, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Itaas mo ang iyong kamay sa dagat, para bumalik ang tubig at matabunan ang mga Ehipsyo, at ang karwahe nila at ang mga ngabayo." Kaya itinaas ni Moises ang kanyang kamay sa dagat. At nang sumisikat na ang araw, bumalik ang tubig sa dati nitong lugar. Tinangkang tumakas ng mga Ehipsyo, pero ipinaanod sila ng Panginoon sa dagat. Tinabunan ng tubig ang lahat ng sundalo ng Faraon na humabol sa mga Israelita, pati na ang kanilang mga ngabayo at karwahe. Wala ni isa mang nakaligtas sa kanila, pero ang mga Israelita ay dumaan sa tuyong lupa sa gitna ng dagat, na parang pader ang tubig sa magkabilang gilid. Sa araw na iyon, iniligtas ng Panginoon ang mga Israelita sa kamay ng mga Ehipsyo, at nakita ng mga Israelita ang mga bangkay ng mga Ehipsyo na nakahandusay sa dalampasigan. Nakita ng mga Israelita ang dakilang kapangyarihan ng Panginoon na ginamit niya laban sa mga Ehipsyo, at dahil dito, iginalang nila ang Panginoon, at siya'y pinagtiwalaan nila at ang lingkod niyang si Moises. Ang awit ni Moises. 15 kabanata. Umawit si Moises at ang mga Israelita ng awit sa Panginoon. Aawitan ko ang Panginoon, dahil lubos siyang nagtagumpay. Itinapon niya sa dagat ang mga kabayo at ang mga sakay nito. Ang Panginoon ang nagbibigay sa akin ng lakas, at siya ang aking awit. Siya ang nagligtas sa akin. Siya ang aking Diyos, at pupurihin ko siya. Siya ang Diyos ng aking Ama, at itataas ko siya. Panginoon ng kanyang pangalan, isa siyang mandirigma. Itinapon niya sa dagat ang mga karwahe at mga sundalo ng Faraon. Nalunod ang pinakamagagaling na opisyal ng Faraon sa dagat na pula. Nalunod sila sa malalim na tubig. Lumubog sila sa kailaliman katulad ng isang bato. Dakila ang kapangyarihan niyo, O Panginoon. Sa pamamagitan nito, dinurog niyo ang inyong mga kaaway. Sa inyong kapangyarihan, ibinagsak niyo ang mga kumakalaban sa inyo. Ipinadaman niyo sa kanila ang inyong galit, na siyang tumupok sa kanila na parang dayami. Sa isang ihip niyo lang, nahati ang tubig. Ang dumadaluyong na tubig ay nahati at tumayo na parang pader. Natuyo ang malalim na dagat. Sinabi ng nagyayabang na kaaway, "Hahabulin ko sila at huhulihin. Paghahati-hatiin ko ang kanilang mga kayamanan, at bubusugin ko nito ang aking sarili. Bubunutin ko ang aking espada at lilipulin sila." Pero sa isang ihip nyo lang, nalunod sila sa dagat.
Lumubog sila sa kailaliman kagaya ng tingga. O Panginoon, sino po ba ang Diyos na katulad nyo? Wala kayong katulad sa kabanalan at kapangyarihan. Kayo lang po ang Diyos na gumagawa ng mga kamanghamanghang bagay. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, nilamon ng lupa ang aming mga kaaway. Sa pamamagitan ng walang tigil niyong pagmamahal, gagabayan niyo ang inyong mga iniligtas. Sa pamamagitan ng inyong lakas, gagabayan niyo sila sa banal niyong tahanan. Maririnig ito ng mga bansa at manginginig sila sa takot. Lubhang matatakot ang mga Filisteo. Ang mga pinuno ng Edom at Moab ay manginginig sa takot, at ang mga pinuno ng Kanaan ay hihimatayin sa takot. Tunay na matatakot sila. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, sila'y magiging parang bato na hindi nakakakilos, hanggang sa makadaan ang inyong mga mamamayan na inyong iniligtas, O Panginoon. Dadalhin niyo ang mga mamamayan ninyo sa inyong lupain, at ilalagay niyo sila sa bundok na pagmamay-ari ninyo, ang lugar na ginawa niyong tahanan, O Panginoon, ang templong kayo mismo ang gumawa. Maghahari kayo, O Panginoon, magpakailanman. Tinabunan ng Panginoon ng tubig ang mga kabayo, mga karwahe, at mga ngabayo ng Faraon, matapos na makatawid ang mga Israelita sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. Kumuha ng tamburin si Miriam na propeta at kapatid ni Aaron, at pinangunahan niya ang mga babae sa pagtugtog ng tamburin at pagsayaw. Inawit ni Miriam ang awit na ito sa kanila. Umawit kayo sa Panginoon dahil lubos siyang nagtagumpay. Itinapon niya sa dagat ang mga kabayo at ang mga sakay nito. Ang mapait na tubig. At dinala ni Moises ang mga Israelita mula sa dagat na pula, papunta sa ilang ng Shur. Sa loob ng 3 araw, naglakbay sila sa ilang at wala silang nakitang tubig. Nang makarating sila sa Mara, nakakita sila ng tubig, pero hindi nila ito mainom dahil mapait. Ito ang dahilan kung bakit Mara ang pangalan ng lugar. Dahil dito, nagreklamo ang mga Israelita kay Moises. Ano ang iinumin natin? Kaya humingi ng tulong si Moises sa Panginoon, at ipinakita ng Panginoon sa kanya ang isang putol ng kahoy. Inihagis ito ni Moises sa tubig, at nawala ang pait ng tubig. Doon ibinigay ng Panginoon ang tuntunin at kautusang ito para subukin ang katapatan nila sa Kanya. Kung susundin ninyo ako ng buong puso, ang Panginoon na inyong Diyos, at gagawa ng mabuti sa aking paningin, at susundin ang aking mga kautusan at tuntunin, hindi ko kayo padadalhan ng mga karamdaman, gaya ng ipinadala ko sa mga Ehipsyo, dahil ako ang Panginoon, ang nagpapagaling sa inyo. Dumating sila sa Elim, kung saan may 12 bukal, at 70 puno ng palma, at nagkampo sila malapit sa tubig. Ang mana at mga pugo. 16 na kabanata. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mamamayan ng Israel hanggang sa makarating sila sa ilang ng Zin, na nasa gitna ng Elim at ng Sinai. Nakarating sila roon sa 15 araw ng 2 buwan mula nang lumabas sila sa Ehipto. Doon sa ilang, nagreklamo ang lahat ng mga Israelita kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pang pinatay na lang kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, kahit paano'y nakakakain kami ng karne at ng lahat ng pagkain na gusto namin. Pero dinalan nyo kami rito sa ilang para patayin kaming lahat sa gutom." Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Makinig ka, magpapaulan ako ng pagkain mula sa langit para sa inyo. Bawat araw mangunguha ang mga Israelita ng pagkain nila para sa araw na iyon. Sa ganitong paraan, masusubok ko kung susundin nila ang mga utos ko. Sabihin mo sa kanila na doblehin nila ang kukunin nilang pagkain tuwing 6 na araw ng bawat linggo." Kaya sinabi nila Moises at Aaron sa lahat ng mga Israelita, "Ngayong gabi malalaman ninyo na ang Panginoon ang naglabas sa inyo sa Ehipto, at bukas ng umaga
makikita ninyo ang makapangyarihang presensya ng Panginoon, sapagkat narinig niya ang mga reklamo ninyo. Sino ba kami para sa amin kayo magreklamo? Sinabi pa ni Moises, bibigyan kayo ng Panginoon ng karne na kakainin ninyo sa gabi, at bubusugin niya kayo ng tinapay sa umaga, dahil narinig niya ang pagrereklamo ninyo sa Kanya. Hindi kayo nagrereklamo sa amin kundi sa Panginoon. Sino ba kami para sa amin kayo magreklamo? Sinabi ni na Moises at Aaron, sabihin ninyo sa buong mamamayan ng Israel na lumapit sila sa presensya ng Panginoon, dahil narinig niya ang pagrereklamo ninyo. Habang nagsasalita si Aaron sa buong mamamayan ng Israel, tumingin sila sa ilang, at nakita nila ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa ulap. Sinabi ng Panginoon kay Moises, narinig ko ang mga pagrereklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanilang gabi-gabi silang kakain ng karne, at araw-araw silang magpapakabusog sa tinapay. At malalaman ninyong ako ang Panginoon na inyong Diyos. Nang dapit hapon ding iyon, dumagsa ang mga pugo at napuno nito ang buong kampo. Kinaumagahan, basa ng hamog ang buong kampo. Nang mawala ang hamog, may nakita silang maliliit na bagay sa lupa na puting-puti. Hindi nila alam kung ano ito, kaya nagtanungan sila, ano kaya iyan? Sinabi ni Moises sa kanila, iyan ang pagkain na ibinigay ng Panginoon sa inyo para kainin. Sinabi ng Panginoon na ang bawat isa sa inyo'y mag-ipon nito ayon sa inyong pangangailangan, mga isang salop bawat tao. Kaya nanguha ang mga Israelita ng mga pagkain ito. Marami ang kinuha ng iba, habang ang iba naman ay kaunti lang. Nang takhalin nila ito, isang salop ang nakuha ng bawat tao. Ang nagtipon ng marami ay hindi sumobra, at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Tamang-tama lang ang nakuha ng bawat isa. Sinabi ni Moises sa kanila, walang magtitira nito para sa susunod na araw. Pero ang iba sa kanila ay hindi nakinig kay Moises. Nagtira sila para sa susunod na araw, pero inuod ito at bumaho. Kaya nagalit si Moises sa kanila. Tuwing umaga nangunguha ang bawat isa ayon sa kanyang kailangan. At kapag uminit na, natutunaw ang pagkaing hindi nila nakukuha. Sa ika-6 na araw, doble ang kanilang kinukuha, mga 2 salop bawat tao. Kaya pumunta ang mga pinuno ng mamamayan ng Israel kay Moises at nagtanong kung bakit doble. Sinabi ni Moises sa kanila, iniutos ng Panginoon na magpahinga kayo bukas dahil araw ng pamamahinga, na banal na araw para sa Panginoon. Kaya lutuin ninyo ang gusto ninyong lutuin, at ilaga ang gusto ninyong ilaga. Ang matitira ay ilaan para bukas. Kaya itinira nila ito para sa susunod na araw, ayon sa iniutos ni Moises. At nang sumunod na araw, hindi ito inuod o bumaho. Sinabi ni Moises sa kanila, kainin nyo iyan ngayon, dahil ngayon ang araw ng pamamahinga para sa Panginoon. Wala kayong makikita niyan ngayon. Makakakuha kayo ng pagkain ito sa loob ng 6 na araw. Pero sa ika-7 araw ay magpahinga kayo. Sa araw na iyon, wala kayong makukuhang pagkain. May mga tao pa ring lumabas para manguha ng pagkain sa ika-7 araw, pero wala silang nakita. At sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan ba susuwayin ng mga taong ito ang aking mga utos at katuruan? Alalahanin ninyo na binigyan ko kayo ng araw ng pamamahinga. Kaya nga tuwing ika-6 na araw ay dinodoble ko ang pagkain ninyo. Dapat manatili sa bahay niya ang bawat isa sa ika-7 araw. Walang lalabas para kumuha ng pagkain. Kaya nagpahinga ang mga tao sa ika-7 araw. Tinawag na mana ng mga Israelita ang pagkain, para itong maliliit at mapuputing buto, at matamis kagaya ng manipis na tinapay na may pulot. Sinabi sa kanila ni Moises, ipinag-utos ng Panginoon na magtago kayo ng isang salop na mana para sa susunod pang mga henerasyon, para makita nila ang pagkaing ibinigay ko sa inyo sa ilang.
nang inilabas ko kayo sa Ehipto. Sinabi ni Moises kay Aaron, kumuha kayo ng sisidlan at lagyan ito ng isang salop na mana. Pagkatapos ilagay ninyo ito sa presensya ng Panginoon para sa susunod pang mga henerasyon. Sinunod ito ni Aaron ayon sa sinabi ng Panginoon kay Moises. Inilagay ni Aaron ang mana sa kahon ng kasunduan para maitago. Kumain ang mga Israelita ng mana sa loob ng 40 taon, hanggang sa makarating sila sa lupain ng Kanaan. Bawat araw, nag-iipon ang bawat isa sa kanila ng isang omer na mana, mga isang salop. Tubig mula sa bato. 17 kabanata. Sa utos ng Panginoon, umalis ang buong mamamayan ng Israel sa ilang ng Zin at nagpatuloy sa paglalakbay. Nagpalipat-lipat sila ng lugar. Nagkampo sila sa Refidim, pero walang tubig na mainom doon. Kaya nakipagtalo sila kay Moises at sinabi, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Sumagot si Moises, bakit kayo nakikipagtalo sa akin? Bakit ninyo sinusubok ang Panginoon? Pero uhaw na uhaw ang mga tao roon. Kaya patuloy ang pagrereklamo nila kay Moises. Bakit mo pa kami inilabas ng Ehipto? Mamamatay din lang pala kami rito sa uhaw, pati ang mga anak at mga hayop namin. Kaya humingi ng tulong si Moises sa Panginoon. O Panginoon, ano po ba ang gagawin ko sa mga taong ito? Halos batuhin na nila ako. Sumagot ang Panginoon kay Moises, kunin mo ang iyong baston na inihampas mo sa ilog ng Nilo at pangunahan mo ang mga tao, kasama ng iba pang mga tagapamahala ng Israel. Hihintayin kita roon sa may bato sa Horeb. Kapag naroon ka na, paluin mo ang bato, at lalabas ang tubig na iinumin ng mga tao. Kaya ginawa ito ni Moises sa harap ng mga tagapamahala ng Israel. Tinawag ni Moises ang lugar na Masa at Meriba, dahil nakipagtalo sa kanya ang mga Israelita, at sinubukan nila ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsasabi, sinasamahan ba tayo ng Panginoon o hindi? Natalo ang mga Amalekita. Nang naroon pa ang mga Israelita sa Refidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at makipaglaban kayo sa mga Amalekita. Tatayo ako bukas sa ibabaw ng burol habang hawak ang baston na iniutos ng Diyos na dalhin ko. Kaya nakipaglaban sina Josue sa mga Amalekita, ayon sa iniutos ni Moises, habang sina Moises, Aaron at Hur ay umakyat sa burol. At habang nakataas ang kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Pero kapag ibinababa niya ang kanyang kamay, nananalo naman ang mga Amalekita. Nang bandang huli, nangalay na ang kamay ni Moises. Kaya kinuha ni na Aaron at Hur ang isang bato at pinaupo roon si Moises. Itinaas ni Aaron ang isang kamay ni Moises at ganoon din ang ginawa ni Hur sa isang kamay hanggang sa lumubog ang araw. Kaya natalo ni na Josue ang mga Amalekita. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo ito para hindi makalimutan at ipaalam mo ito kay Josue. Uubusin ko ang lahi ng mga Amalekita. Gumawa si Moises ng altar at tinawag niya itong, ang Panginoon ang aking bandila ng tagumpay. Sinabi niya, dahil sa itinaas ng mga Amalekita ang mga kamao nila sa trono ng Panginoon, patuloy na makikipaglaban sa Amalekita ang Panginoon magpakailanman. Binisita ni Jethro si Moises. 18 kabanata. Nabalitaan ni Jethro na pari ng Midian at biyenan ni Moises ang lahat ng ginawa ng Diyos kay Moises at sa mga mamamayan niyang Israelita. Nabalitaan niya kung paano inilabas ng Panginoon ang mga Israelita sa Ehipto. Pinauwi noon ni Moises kay Jethro na kanyang biyenan ang asawa niyang si Zipporah at ang 2 anak nilang lalaki. Ang pangalan ng panganay ay Gershom. Dahil nang ipinanganak siya, sinabi ni Moises, dayuhan ako sa ibang lupain. Ang pangalan ng pangalawa ay Eliezer. Dahil nang ipinanganak siya, sinabi ni Moises,
Ang Diyos ng aking ama ang tumutulong sa akin. Iniligtas niya ako sa espada ng Faraon. Ngayon, pumunta sila Jethro, ang asawa ni Moises at ang dalawa nilang anak, sa pinagkakampuhan ni Moises sa ilang, malapit sa bundok ng Diyos. Nagpasabi na si Jethro kay Moises na darating siya kasama si Zipporah at ang dalawa nilang anak. Kaya sinalubong ni Moises ang kanyang biyenan at yumukod siya at humalik sa kanya bilang paggalang. Nagkamustahan sila at pagkatapos pumasok sa tolda. Sinabi ni Moises kay Jethro ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa Faraon at sa mga Ehipsyo para sa mga Israelita. Sinabi rin niya ang lahat ng paghihirap na naranasan nila sa paglalakbay at kung paano sila iniligtas ng Panginoon. Tuwang-tuwa si Jethro sa lahat ng kabutihang ginawa ng Panginoon sa mga Israelita nang iligtas niya sila sa kamay ng mga Ehipsyo. Sinabi ni Jethro, "Purihin ang Panginoon na nagligtas sa inyo sa kamay ng mga Ehipsyo at ng Faraon. Nalalaman ko ngayon na mas makapangyarihan ang Panginoon sa lahat ng Diyos, dahil iniligtas niya ang mga Israelita sa mga Ehipsyong nagmamaltrato sa kanila." Pagkatapos nag-alay si Jethro ng mga handog na sinusunog at iba pang mga handog sa Diyos. At habang ginagawa niya ito, dumating si Aaron at ang lahat ng tagapamahala ng Israel. Sumama sila kay Jethro para kumain sa presensya ng Diyos. Pumili si Moises ng mga hukom. Kinaumagahan, naupo si Moises bilang hukom para dinggin ang mga kaso ng mga tao. Nakapila ang mga tao sa harapan niya mula umaga hanggang gabi. Nang makita ito ni Jethro, sinabi niya kay Moises, "Bakit ginagawa mo ito para sa mga tao? At bakit mag-isa mo itong ginagawa? Pumipila sa iyo ang mga tao mula umaga hanggang gabi." Sumagot si Moises, "Ginagawa ko po ito dahil lumalapit ang mga tao sa akin para malaman ang kalooban ng Diyos. Kung may pagtatalo ang mga tao, dinadala nila ito sa akin, at ako ang nagdidesisyon kung sino sa kanila ang tama. At tinuturuan ko sila ng mga tuntunin at utos ng Diyos." Sinabi ni Jethro, "Hindi tama ang pamamaraan mong ito. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo at ang mga taong ito. Napakahirap nito kung ikaw lang. Makinig ka sa akin at papayuhan kita, at sana'y samahan ka ng Diyos. Ipagpatuloy mo ang ginagawa mong paglapit sa Diyos para sa mga tao. Dalhin mo ang mga kaso nila sa Kanya. Ipagpatuloy mo rin ang pagtuturo mo sa kanila ng mga tuntunin at utos ng Diyos. Turuan mo sila kung paano mamuhay at kung ano ang gagawin nila. Pero pumili ka ng mga taong tutulong sa iyo. Dapat mayroon silang kakayahan sa paghuhukom. May takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, at hindi tumatanggap ng suhol. Gawin mo silang mga hukom ng grupo na binubuo ng 1,000, 100, 50 at 10 tao. Maglilingkod sila bilang mga hukom sa lahat ng oras. Sila ang magpapasya sa simpleng mga kaso, pero dadalhin nila sa iyo ang mabibigat na kaso. Sa ganitong paraan, mapapagaan ang trabaho mo, dahil matutulungan ka nila. Alam kong ito ang gusto ng Diyos na gawin mo, at kung susundin mo ito, hindi ka na mahihirapan, at makakauwi ang mga taong ito ng mapayapa. Sinunod ni Moises ang ipinayo sa kanya ng kanyang biyenan. Pumili siya sa mga Israelita ng mga taong may kakayahan sa paghuhukom, at ginawa niya silang mga hukom ng grupo na binubuo ng 1,000, 100, 50 at 10 tao. Naglingkod sila bilang mga palagi ang hukom ng mga tao. Sila ang nagpapasya sa mga simpleng kaso, pero kapag mabigat, dinadala nila ito kay Moises. Pagkatapos noon, pinayagan ni Moises ang kanyang biyenan na umuwi at bumalik sa sariling bayan. Sa bundok ng Sinai. 19 na kabanata. Umalis ang mga Israelita sa Refidim at pumunta sa ilang ng Sinai. Doon sa harap ng bundok sila nagkampo. 3 buwan ito mula nang lisanin nila ang Ehipto. Umakyat si Moises sa bundok para makipagkita sa Diyos.
tinawag siya ng Panginoon doon sa bundok at sinabi, "Sabihin mo ito sa mga Israelita na mga lahi ni Jacob. Nakita niyo mismo kung ano ang ginawa ko sa mga Ehipsyo, at kung paano ko kayo dinala rito sa akin, katulad ng pagdadala ng agila sa mga inakay niya sa pamamagitan ng kanyang pakpak. Kung lubos ninyo akong susundin at tutuparin ang aking kasunduan, pipiliin ko kayo sa lahat ng bansa para maging mga mamamayan ko. Akin ang buong mundo, pero magiging pinili ko kayong mamamayan at magiging isang kaharian ng mga paring maglilingkod sa akin. Sabihin mo ito sa mga Israelita." Kaya bumaba si Moises mula sa bundok at ipinatawag niya ang mga tagapamahala ng Israel at sinabi sa kanila ang sinabi ng Panginoon. At sabay-sabay na sumagot ang mga tao, "Susundin namin ang lahat ng sinabi ng Panginoon." At sinabi ni Moises sa Panginoon ang sagot ng mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Darating ako sa iyo sa pamamagitan ng makapal na ulap para marinig ng mga tao ang pakikipag-usap ko sa iyo, at nang lagi silang magtiwala sa iyo." At sinabi ni Moises sa Panginoon ang sagot ng mga tao. At sinabi sa kanya ng Panginoon, "Puntahan mo ang mga tao at sabihin sa kanilang linisin ang sarili nila ngayon at bukas. Kailangang labhan nila ang kanilang mga damit. Siguraduhing handa sila sa 3 araw. Dahil sa araw na iyon, ako, ang Panginoon, ay bababa sa bundok ng Sinai, nakitang-kita ng mga tao. Maglagay ka ng tanda sa paligid ng bundok, kung hanggang saan lamang tatayo ang mga tao. Sabihin mo sa kanila na huwag silang aakyat o lalapit sa bundok. Ang sino mang lalapit sa bundok ay papatayin, tao man o hayop. Kung gagawin niya ito, babatuhin siya o kaya naman ay papanain. Walang kamay na hihipo sa kanya. Makakaakyat lang ang mga tao sa bundok kapag pinatunog na ng matagal ang tambuli." Bumaba si Moises sa bundok at inutusan niya silang linisin ang mga sarili nila at nilabhan ng mga tao ang kanilang mga damit. Sinabi ni Moises sa kanila, "Ihanda ninyo ang mga sarili ninyo para sa 3 araw. Huwag muna kayong makipagtalik sa inyong asawa." Kinaumagahan ng 3 araw, kumulog at kumidlat, at may makapal na ulap na tumakip sa bundok, at narinig ang malakas na tunog ng trumpeta. Nanginig sa takot ang lahat ng tao sa kampo. Pagkatapos dinala ni Moises sa labas ng kampo ang mga tao para makipagkita sa Diyos, at tumayo sila sa paanan ng bundok. Nabalot ng usok ang bundok ng Sinai, dahil bumaba roon ang Panginoon sa anyo ng apoy. Pumaitaas ang usok kagaya ng usok na nanggaling sa hurno, at nayanig ng malakas ang bundok. At lalo pang lumakas ang tunog ng trumpeta. Nagsalita si Moises at sinagot siya ng Panginoon sa pamamagitan ng kulog. Bumaba ang Panginoon sa ibabaw ng bundok ng Sinai, at tinawag niya si Moises na umakyat sa ibabaw ng bundok. Kaya umakyat si Moises, at sinabi sa kanya ng Panginoon, "Bumalik ka sa ibaba at balaan mo sila na huwag silang lalampas sa hangganan na inilagay sa paligid ng bundok para tingnan ako. Dahil kung gagawin nila ito, marami sa kanila ang mamamatay. Kahit na ang mga pari na palaging lumalapit sa presensya ko'y kailangang maglinis ng kanilang mga sarili, dahil kung hindi, parurusahan ko rin sila." Sinabi ni Moises sa Panginoon, "Paano po aakyat ang mga tao sa bundok? Gayong binigyan nyo na kami ng babala na ituring naming banal ang bundok, at sinabihan nyo kaming lagyan ng tanda ang paligid ng bundok, kung hanggang saan lang kami tatayo." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Bumaba ka at dalhin si Aaron dito, pero ang mga pari at ang mga tao ay hindi dapat pumunta rito sa akin, para hindi ko sila parusahan." Kaya bumaba si Moises at sinabihan ang mga tao. Ang 10 utos. 22 kabanata. Sinabi ng Panginoon, "Ako ang Panginoon na inyong Diyos, na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin.
Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos, maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin. Dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos, ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa 3 at 4 na henerasyon ng mga napopuot sa akin. Pero ipinapakita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko. Huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos ang magpaparusa sa sino mang gagamit ng pangalan ko sa walang kabuluhan. Alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw, pero ang 7 araw, ang araw ng pamamahinga, ay italaga ninyo para sa akin, ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon, pati ang inyong mga anak, mga alipin, mga hayop, o ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. Dahil sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit, ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng naririto. Pero nagpahinga ako sa 7 araw. Kaya pinagpala ko ang araw ng pamamahinga at ginawa itong natatanging araw para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina para mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi ng hindi totoo sa inyong kapwa. Huwag ninyong pagnanasahan ang bahay ng inyong kapwa o ang kanyang asawa, mga alipin, mga hayop, o alinmang pag-aari niya. Nang marinig ng mga tao ang kulog at ang tunog ng trumpeta, at nang makita nila ang kidlat at ang bundok na umuusok, nanginig sila sa takot. Tumayo sila sa malayo at sinabi kay Moises, "Kayo na lang ang magsalita sa amin at makikinig kami. Huwag na po ang Diyos at baka mamatay kami." Kaya sinabi ni Moises sa mga tao, "Huwag kayong matakot, dahil pumunta ang Panginoon dito para subukin kayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, at magkaroon kayo ng takot sa kanya, at nang hindi kayo magkasala." Tumayo ang mga tao sa malayo, habang si Moises ay lumalapit sa makapal na ulap, kung saan naroon ang Diyos. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo ito sa mga Israelita, nakita ninyo na nakipag-usap ako sa inyo mula sa langit. Kaya huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosang pilak o ginto para sambahin kasama ng pagsamba sa akin. Gumawa kayo ng altar na lupa para sa akin, at gawin ninyo itong pag-aalayan ng inyong mga tupa, kambing, at mga baka, bilang handog na sinusunog at handog para sa mabuting relasyon. Gawin ninyo ito sa lugar na pinili ko para sambahin ako, at doon ay pupuntahan ko kayo at pagpapalain. Kung gagawa kayo ng altar na bato para sa akin, huwag ninyong tatapyasin, dahil kung gagamitan ninyo ito ng sinsel, hindi na ito karapat-dapat gamitin sa paghahandog sa akin. At huwag din kayong gagawa ng altar na may hagdan, dahil baka masilipan kayo sa pag-akyat ninyo.